Thank you. Thank you. Please sit down. The Senate President, Frank Relon, Secretary Mon Jimenez, Babe Singson, Prosia Alcala, who was very attentive with the performances earlier, the very energetic Janet Garin of DOH, who keeps us all healthy, First Secretaries Maroas and Mel Sarmiento, the outgoing and incoming, Congressman Jerry Treñas, Congressman Richard Garin, Congressman Kadjo Goriseta, Congressman Toto Defensor, Congressman Hernan Beron, Congressman Junjun Tupas, Congressman Joaquin Nava, Congresswoman Sharon Garin, Governor Art Defensor, Governor Vic Tangco of Capiz, Governor Rodora Cajao of Antique, Governor Samuel Gomarin of Guimaras, Governor Mujib Hataman of the ARM, Mayor Jed Mabilog, other mayors of the province of Iloilo, Mr. Mark Lapid of Tiesa, Dr. Andrew Tan, other local officials present, fellow workers in government, honored guests, mga pinalangga kong kasimanwa, maayong adlaw sa tanan. Maraming hapon dahilan para magdiwang sa araw na ito ang mga pinalangga nating Ilonggo. Kanina po, nagkaroon tayo ng ceremonial launch ng Iloilo Business Park at inaugurasyon ng Richmond Hotel. Ngayon naman, inilunsad natin ang inyong napakagandang Iloilo Convention Center. Ito nga po mga proyekto ito magsisilbing lunsaran sa lalong pagunlad ng Iloilo bilang sentro ng komersyo at turismo sa Western Visayas. Ang benepisyo natin nito, mas malawak na oportunidad para sa marami nating kababayan. Kitang-kita nga po ang napakalaking transformasyon ng Iloilo. Mula sa matamlay na probinsya noon, talaga naman pong umarangkada na ito sa pag-asenso at handa nang makipagsabayan sa iba pang maunlad na lalawigan gaya ng Cebu. Masakit nga lang ako nito, sa sobrang asenso yata ng Iloilo ngayon, pag-uwi ko po sa Tarlac, baka sabihin, o magtanong sila sa akin kung taga-Iloilo na ako kaysa taga-Tarlac. Ang sagot ko na lang, mahirap tanggihan talaga yung big man of the Senate. Narito nga po tayo sa strukturang patunay sa positibong bunga ng matuwid na pamamahala ang Iloilo Convention Center. Tunay po itong may pagmamalaki ng mga Ilonggo. Bukod sa disenyo nitong hango sa inyong Dinagyang at Paraw Festival, kahanga-hanga din ang world-class nitong kalidad. Kaya naman, doble ang ating pagsisikap upang di magtagal ay makilala at maipagmalaki din ito sa buong Pilipinas. Nagpapasalamat po unang-una tayo sa Mega World Corporation sa pangunguna ni Dr. Andrew Tan sa kanilang malaking ambag upang masikotuparan ang proyektong ito. 1.7 hectares ang dinonate po ni Dr. Tan. Malaking pasalamat din po sa ating big man sa Senado at kapwa niyo Ilonggo kay Senate President Franklin Relon na talaga naman po sobrang sigasig para sa Iloilo at sa karating ng mga probinsya. Si Architect Coscoluela rin po, ang balita ko, ay nag-donate ng kanyang services para sa disenyo nito istruktura po. Kanina po sabi sa akin ni Senate President, alam mo yung lupa, dinonate libre galing kay Dr. Tan. Yung design, libre galing kay Dr. Coscoluela, ay kay Architect Coscoluela. Yung performances raw ho ni Jose Marichan kanina, libre rin. Problema lang ho, kaya lang meron ho nag-asunto pa dito, pati raw yung asunto at saka insulto, naging libre rin. Linawin ko lang po, isa lang po ang convention center na ito sa makabuluhang proyekto ng ating butihang Man of Rock. Nariyan din ang dinadayon yung Iloilo River Esplanade, ang nag-groundbreak na nating Stage 2 ng Halaur River Multipurpose Project, pati na ang marami pang kalsada, tulay, infrastrukturang sinisikap niyang napondohan at isakatuparan, kasama na po yung matirahan ng ating mga informal settlers. Tunay po, sa legasiyang iiwan niya sa Iloilo, makikita ang pagkakaiba ng daang matuwid sa daang baluktot. Konkretong halimbawa po itong Iloilo Convention Center na sa daang matuwid ang pera ng bayan na pupunta sa taong bayan lamang. Ang halaga ng proyekto ito, 713.31 million pesos. Layunin itong maging sentro ng mga komprensya at pagtitipon. Di lang sa inyong lungsod, lalawigan at reyon, kundi maging sa mga karating na reyon. Ang good news nga po, nakatakda na itong gamitin para sa malalaking pagtitipon,
tulad sa Asia-Pacific Economic Cooperation hanggang Oktubre. Balita ko po, may mga confirmed bookings at inquiries na rin dito sa mga susunod na buwan hanggang sa susunod na taon. Sabi po sa akin ni Mon Jimenez, ang natitira ho kasi mga linggo sa ating panunungkulang ay 38. Ngayon po ay yung mga nag-reserve ay 30 na. So baka namang konting sipag pa kada buwan, baka naman susunod niya kada linggo ay pupunuin natin ito convention center. Hindi pa ako nag-uumpisa, malapit ang fully book. Kita naman po natin, ngayon pa lang, sulit na sulit ang pakinabang ng gusaling ito at piyado namang higit pang lalawak ang maidudulot itong benepisyo. Ito nga po ang haligi ng ating estratehiyang pang-infrastruktura sa mga lalawigan gaya ng Iloilo. Sa pamamagitan ng mas maayos na mga daanan at world-class na mga struktura, mas marami ring turista ang mawiwiling bumisita. Ito naman pangunlad ng turismo, direktang nakakalikha ng trabaho. At sa pagkakaroon ng higit na kakayahang paunlarin ng sarili, nakikiambag din ang mamamayan sa pagunlad ng ekonomiya at ng lipunan. Siklo po ito ng pagbibigay lakas sa bansa, sa komunidad at sa ating mga boss, ang taong bayan. Sa nakalipas pong mahigit 5 taon, nakita natin ang positibong transformasyon ng ating bansa. Nakamtan po natin ito dahil nagkaisa tayo. Noong taong 2010, pinili natin ang TWID, ang tapat at makatwirang pamamahala. Klaro po, itong nakamit natin positibong pagbabago. Kayo ang gumawa at ang patuloy na gumagawa. Sa susunod na taon, haharap na naman tayo sa isang sagandaan. Nakikita ko po ito bilang isang referendum sa lahat ng tagumpay na ating nang tinatamasa sa ngayon. Ano po ba ang referendum? Simple lang po ang tanong. Gusto niyo ba ang mga nakamit natin sa loob ng ating panunungkulan? O ang bumalik tayo sa dating sistema kung saan sinasamantala ng ilan ang pagdurusa ng ating kababayan? Sa tingin niyo po ba, natupad o nalampasan na natin ang ipinangakong pagbabago nung tayo nagsisimula pa lang? Ang sa akin po, kung ang sagot ay oo, marapat lang na ipagpatuloy ang ating nasimulan at piliin ang walang dudang magpapatuloy sa tuwid na daan. Kumpiyansa nga po kung gaya nung 2010, papanig muli sa tama at makatwiran ang sobrang nakakarami nating mga kababayan Ilonggo, kundi man ang lahat. Alam naman po natin, ang pambato ng daang matwid, walang iba kundi si Mar Rojas. Gaya po ninyo, anak din ng Panay Island. Sa nalalabing panahon ng ating panunukulang, patuloy po nating isinasagad ang lahat ng ating makakakaya upang maibsan ang pagdurusa ng kapwa at mas mapabilis ang benepisyo para sa sambayanan. Bawat kalsada at tulay na ating ipinapagawa, bawat negosyo nagbubukas at pinapalawak, bawat gusaling ating pinapatayo, nais nating magdulot ng pangmatagalang ginawa sa mas nakakaraming Pilipino. Itinututok natin ang ating mga programa hindi sa dikta ng politika o kursunada, kundi kung saan ito talagang kailangan. Ang hamon at panawagan ko sa bawat isa, ngayon at sa mga susunod na taon, sama-sama nating ipagpatuloy at payabungin pa ang mga ipunla nating reforma at taas nun nating ipamana sa susunod na salinlahi. Nag-practice po ako ng konting Ilonggo na naman kanina. Kung tama po to dahil kay Jed Mabilog, kung mali po to dahil kay Jun Delantar. Padayonon naton ang pagbuyloganay, padulong sa tadlong nga dalan para malabot naton ang atong dugay na nga ginahandom nga pag-asenso. First time ko po yung sa pagdalong mo eh. Mga kababayan, ulitin ko lang po, no? Para pag titingnan natin yung convention center, tandaan na natin isang bagay. Nangyari ito, marami nagtulong-tulong. Kayo na tumulong sa akin noong 2007 at saka 2010. Si Manong Frank na naging pasimuno. Si Andrew Tan na nag-donate ng lupa. Si Architect Coscuruela nag-design nitong building na to. Yung lahat tayo nagtulong-tulong, may pinatunguhan tayo. May ngayon, meron na kayong kakayahan na talaga makipagsabayan sa larangan ng pagkakaroon po ng tinatawag na bakit lang hunong acronym MICE, no? Meetings, Conventions, Exhibits, ano yung na mga activities. Yung vision po, no?
tulad ni Dr. Andrew Tan. Si Dr. Tan, nakita nung araw yung parte ng Metro Manila na tawag ay Libis. Ako po, aminin ko, may edad na ako na nakita ko nung panahon na talahiban po itong lugar na to. Kumbaga talaga may pagka-remote. Konsepto niya, township, di ba? Nandun na lahat. Yung pag-aaral, yung eskwelahan ng bata, pagtatrabaho ng magulang, tirahan ng lahat, pati entertainment. Yun po ini-envision sa dating airport natin dito na, di ba? Hindi na umubra sa pangangailangan. At siguro, pagdating ng panahon, baka even in 5 years from now, no, irereklamo nyo sa ating mga opisyal, bakit matraffic na dito, bakit napakaraming tao dito, bakit di ba? Basta ang punto lang ho nito, no, yung patutunguhan natin, nasa mga kamay natin. No, may kalayaan tayo magdesisyon kung saan natin gusto tumungo. Gamitin natin po sana tamang desisyon yan, lalo na susunod. Magandang araw po, maraming salamat sa inyo.